Minsan, tinatapak natin ito sa buhangin, sa putik, at kadalasan, or minsan, naitatapak natin ito sa dumi ng hayop, lalo na sa place kung saan si Moses ay nagpapastol. Amen? Ganon din po sa paglapit natin sa ating Panginoon. We cannot come to God if we are not consecrated. Kung hindi po tayo malinis, no, hindi po tayo makalapit sa ating Panginoon. And Moses was in the wilderness for many years. So he was isolated sa community, no? At kaya nga po, God did not permitted Moses to come closer to God, and there is boundary between them. God established boundaries on His presence. God establishing boundary between His supreme holiness and humanity. Hindi po pwedeng basta-basta lalapit lang tayo sa ating Panginoon. Amen? God warned Moses, don't come any closer because he cannot bear the God's presence. In Exodus 3 verse 5, do not come any closer. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. God is stopping to emphasize the separation between humanity and the holiness of God. There is a requirement sa paglapit po ng ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta mag-a-approach sa ating Panginoon. May requirements po sa paglapit natin sa Diyos. When we enter into the divine presence of God, kailangan po malinis ang puso natin. Nandun yung humility natin, mga kapatid. Amen? In Exodus 33 verse 22, When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face will not be seen. Sa ibang tagpo po yan, nang dumaan ng ating Panginoon, itinago niya si Moses sa biyak na bato upang hindi makita ni Moses ang mukha ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po kakayanin ni Moses ang kaluwalhatian ng Diyos. Mamamatay siya. Amen? This signifies that a simple human nature cannot withstand the God absolute power and holiness. We only come close to God, to His presence, kung tayo po ay malinis ang puso, we are consecrated. During the Old Testament, during sa tabernacle, sa pag-aalay nila before, kung saan sa tabernacle nandun ang presensya ng ating Panginoon sa Ark of Covenant, hindi po lahat ng pari, ng priest, ay pwedeng pumasok doon para mag-alay sa ating mga kasalanan. Merong mga pari na allowed lamang, mga consecrated priest, na allowed lamang pumasok sa loob sapagkat kapag ikaw po ay marumi, hindi ka na makakalabas. Mamamatay ka, hindi mo kakayanin ang presensya ng ating Panginoon. God is approachable. God is approachable but on His term. Amen? In Hebrews 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Sinasabi po dyan sa teksto na yan, we might serve God acceptably with reverence. Kailangan nandun po yung paggalang natin, paglapit natin, tayo ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ako sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang text, present your body holy and acceptable to God. We cannot come to God only yung basta pupunta lang tayo. It is conditional. Sinasabi nga dito, holy, must be holy, and acceptable sapagkat ang ating pong Panginoon ay holy. Amen? This is to remind us that God is holy and we must come to His presence with holiness. Ibig sabihin, malinis po tayo. Amen? For God is a consuming fire. God's nature as holy will not coexist with a sinful man. God's presence will destroy whatever unholy sa harapan po ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung nangyari kay Usa. Kung pamilyar kayo kay Usa. The Lord's anger burned against Usa because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Kung titingnan po natin, ang intention po dyan ni Usa ay napakaganda. Kasi nung matalisod yung kanilang sinasakyan ng Ark Covenant, tumagilid po at malalaglag ang Ark of Covenant. Si Usa na malapit doon, tumakbo siya para saluhin ito. Ngunit ano po ang nangyari? Siya po ay namatay. Ngayon, unfair po ba ang Diyos? Kasi ang ginawa ni Usa ay para dapat sa Panginoon, para hindi malaglag yung Ark of Covenant. Hindi po unfair ang Diyos. Amen?
But because Usa is unclean, he is not worthy to the presence of God. Yun po ang nangyari. Kaya po, he died instantly doon sa pangyayari na yon. Maaring in our human perspective, sa ating paningin, sa ating paniniwala, maaring tama yung ginawa ni Usa. Di ba? Inunahan na niya kaysa pamanaglag yung Ark of Covenant. Pero meron pong pamantayan ng Diyos. May sariling pamantayan ng Diyos. At kailangan nating sundin yung pamantayan na yon, ano? Kaya hindi po pwedeng gamitin ng ating Panginoon ang isang bagay na maruki. Kailangan itong dumaan sa paglilinis. Amen? Kaya nga po, God stopped Moses to come closer to Him. Sapagkat hindi po nakahanda si Moses. Hindi pa siya handa nung tawagin siya ng ating Panginoon. We must come to God with clean and purified heart and as our reverence to His holiness. Because God is holy, dapat holy din tayong lumapit sa ating Panginoon. God is inviting us, mga kapatid. He is inviting all of us, tayong lahat. He is inviting us to have relationship with Him. But He is the one who gives us the term. Siya po magtatakda kung paano tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi pwede tayong bara-bara lang lumapit sa Diyos. Hindi tayo pwedeng bara-bara lang, take it for granted, na mag-serve sa ating Panginoon. Siya po ang maglalagay, magsiset ng term paano tayo lumapit sa Diyos. Hindi po tayo ang masusunod, kundi tayo po ang susunod sa Diyos. We cannot come to Him without reverence. His holiness requires our highly respect sa ating Diyos. Amen? Kaya po, approach God with holiness. Through prayer, through our humility, through our surrendered heart. Do not come to God with entitlement. Kahit sino ka pa, kahit ano bang katayuan mo. Alam po, hindi tayo pupunta sa ating Panginoon with entitlement that I am that, I am here, I am this. Hindi po ganun. Hindi kailangan ng Diyos yung mga title na nakadikit sa ating mga pangalan. No? Instead, strip all the titles when we come to God with humble heart and humility. Yun po ang nais ng Diyos para sa atin. God set boundary to reveal His holiness and humanity. Sa pagitan niya, dapat na de-distinguish, hindi yung basta parang friend-friend na lang natin sa Lord, na parang wala na tayong respeto, di ba? Meaning we cannot approach God in our own term. Sa ating term, ano? May sariling panuntunan ng Diyos at tayo pang susunod sa Kanya. This is to remind us that we are not equal with God. Isaiah 55 verse 8, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways not my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God's thoughts and ways are infinitely higher than and different than human perspective. Huwag po natin ipantay ang ating sarili sa Panginoon. Accept God's authority even sometimes we don't understand yung pamamaraan ng Diyos. Ang nais ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Sumuko tayo sa Kanya. Amen? God urges believer to abandon our sinful human thinking and trust His passionate, compassionate plan. Na minsan po, God's plan is surpass the human comprehension. Sometimes we cannot comprehend yung mga plano ng Diyos. Ang nais po ng ating Panginoon is yung ating kababaang loob, yung ating malinis na puso para maranasan natin ang presensya ng Diyos. We don't need special places for us to encounter the presence of God. Hindi natin kailangan yung mga magagarbong stage. Hindi natin kailangan yung crowds para maranasan natin ang presensya ng Diyos. Hindi natin kailangan ng sobrang ganda ng decoration para lang makita natin, maranasan natin ang pagpapala o presensya ng Diyos. Hindi po yun ang tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord yung puso ng bawat isa sa atin. Amen? Whenever you stand right now, mga kapatid, if God reveals His presence, that is holy ground of God. Amen? Maaring ito po ay sa iyong kwarto. Maaring ito ay sa inyong mga trabaho. Maaring kahit nasa bus ka, nagka-travel. Kung mangungusap sa iyo ang Panginoon, that is your holy ground. That is the holy ground of God. Wala pong specific places ang ating Panginoon. Amen? Even in this very moment, mga kapatid. Kung saan ka man nakaupo ngayon, kung saan man tayo nakatayo ngayon, ito po, naniniwala tayo that this place, itong kwarto na to, this is the holy ground, sapagkat nandito ang presensya ng ating Panginoon.
Amen? Kaya dapat mga kapatid, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Amen? Because you are sitting, you are standing in a holy ground of God. Amen? Because even you are in the worship place, kahit nandun ka mismo sa worship place ng ating Panginoon, kung hindi mo tatanggalin yung sandalyas na pinatatanggal sa iyo ni Lord, hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi suot-suot mo yung sandals. Sandals na nagbibigay ng barrier upang maranasan mo ang presensya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, tanggalin mo yung sandalyas mo. It's not literal na sandals. No po? Take off what is not belong on God's presence. In this generation, mga kapatid, many worshipers, they treat the worship in their own ways. No? Minsan po, binabago nila yung magpipit ba sa crowd. Binabago nila yung worship para yung crowd ay pasok na pasok. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos. Kasi nag-set na ng standard ang ating Panginoon. Sometimes prayer, sometimes yung pagbabasa ng salita ng Diyos, ng scripture, minsan optional na lang. No? Depende kung kailan natin gusto. Pero, hindi po yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, stop! Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Tigil mo yan. Don't come any closer. Tanggalin mo muna yung iyong sandalyas. Because you are standing in a holy ground. Ang gusto po ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kilalanin natin siya as He is the great I am. Yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Ecclesiastes 5 verse 1, guard your step when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer sacrifice of fools who do not know that they do wrong. When we come to the church, make sure that we have only one reason, mga kapatid. And that is to worship the Lord. Amen? We are not come to church to meet our friend. We are not come to church para puntahan si pastor. We are not come to church dahil masarap ang niluto ni General ngayon, bulalo. No? Hindi po yun. Hindi po tayo pumupunta sa church dahil sa palamig ni Ate Malu. Diba? Hindi po yun ang reason. True worship begins with submissive heart and a willingness to listen the Word of God. Word of God ang pinunta natin dito. The Word of God dapat ang dahilan ng ating pagsisimba. Para marinig natin ang salita ng Diyos, kung ano mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Disregard kung sinong nakatayo rito. Kahit hindi si Pastor ang nakatayo rito, kahit si General, si Ruben, si Brother Arnold, kahit sino pa. Huwag nating tingnan ang nakatayo sa harapan na to. Pangit man, maganda, guwapo, kahit ano pa itsura niyan. Ang tingnan natin yung salita ng Diyos na ipahahayag niya sa bawat isa sa atin. Yun po ang mahalaga. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. When God sabi nga ng ating Panginoon, tanggalin mo ang sandalyas mo. Pag sinabi ng Diyos na alisin mo ang sandalyas mo, tanggalin natin. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. We cannot come to God's presence if we are not sincere and holy. We cannot come to the presence of God if we are half-heartedly. Especially when we are still holding sins. Mahirap kung lumapit sa ating Panginoon. God is not human that we can negotiate. We cannot negotiate with God, mga kapatid. We cannot fool God. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. God is holy. We cannot hide anything from God. And we cannot please God if we don't have faith and holiness. Hindi natin po siya mapiplease ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, do not bring your contamination in my presence. Do not bring yung basura mo. Huwag mong dalhin yung basura mo sa harapan mo. Huwag mong dalhin sa harapan ko yung kadramahan mo. Minsan masakit ang salita ng Diyos. Ngunit, kung tatanggapin natin ito in a positive ways, maitatama tayo ng Diyos. Sapagkat ang salita lamang po ng Diyos ang magtatama sa atin. Wala nang iba. Hindi si pastor. Hindi ang mga kapatid natin. Ang salita lamang po ng Diyos. Kapag tinanggap natin ito ng positive. Amen? Kung gusto natin pabago sa ating Panginoon. Matthew 15 verse 8,
These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Alam po ng Diyos kung anong reason kung ba't nandito tayo. Alam ng Diyos kung totoo ang sinasabi natin. Alam ng Diyos kung malinis ang puso natin. Hindi tayo makapagtatago sa ating Panginoon. Hindi tayo magkunwari sa harap ng ating Panginoon para sabihin lang tayo ay maka-Diyos. Hindi po natin pwede gawin yun. Siguraduhin natin na ang pagpunta natin sa simbahan, si Lord ang ating dahilan. Amen? Removing sandals symbolizes our surrender to God. Taking off our sandals require humility, na minsan mahirap pong gawin. No, lalo na kung ito po ay ating ine-enjoy pa, lalo ito'y gustong-gusto natin, mahirap gawin minsan. Ngunit sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, kapag hiningi natin ang tulong ng Diyos, kaya pong alisin niya ng ating Panginoon. Amen. Joshua 5:15, Then the commander of the Lord army said to Joshua, Take your sandals off your foot, for the place where you are standing is holy. Then Joshua did so. In ancient culture, doon po mga unang panahon, ay removing sandals showed respect and submission to our Lord. Kaya pag sinabi ni Lord, tanggalin natin yung sandals natin, tanggalin natin. We might still wearing sandals right now. No po? While we are standing in holy ground. Nasa holy ground na tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tanggalin natin ang mga sandals na yan. God wanted us to remove all the sandals. Kung may mga bitterness man tayo sa mga nakaraan, ang nais po ng ating Panginoon, tanggalin natin yung mga bitterness na yan. Tayo man ay nasaktan, tayo may nahirapan, ang gusto ng Diyos, wala kang dala paglapit mo. Kung tayo man po, mga kapatid, gustong-gusto nating lumapit sa ating Panginoon, ngunit hindi tayo makalapit dahil may pumipigil. Nakukompromise tayo dahil sa isang utang na loob. Hayaan natin yung utang na loob na yan. Huwag natin masyadong isipin yung utang na loob na yan. Nangyari ang bagay na yan dahil yan ang ginusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw, na yan ang pumigil sa iyo para ikaw ay makalapit sa Diyos. Kung meron man tayong mga hidden grudges, meron tayong mga ginagawa pang hindi tama sa ating harap ng ating Panginoon, wrong relationship, kung hindi pa tayo nagpapatawad, kung tayo may nasaktan ng iba, ang nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya na walang dala-dala. Kung mahirap man sa ating tanggalin yung mga bagay na yon, ipatanggal natin kay Lord. Hingin natin yung tulong ni Lord. Kasi yun ang nais ng ating Panginoon. Hebrews 12 verse 1, Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw out everything that hinders and the sin that so easily entangle, and let us run with perseverance the race marked out for us. Whatever things na naghihinder sa atin, pumipigil sa atin upang tayo po ay makalapit sa Diyos, upang tayo ay ma-entangle again, na hindi tayo makalapit sa Kanya, ang nais ng Diyos, take it off. Tanggalin natin yon. James 4:8, Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hand, you sinners, and purify your hearts, double-minded. If we want to come closer to God, come close to God with clean hands, mga kapatid. And God will close to us. Lalapit, mararanasan natin ang ating Panginoon. Isaiah 1:6, Wash yourself, make yourself clean, put away the evil of your doing from before my eyes. Cease to do evil. Kung sa tingin natin, meron pa tayong ginagawang hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos, sa mata ng ating Panginoon. Ang nais po ng ating Panginoon, itigil natin, tanggalin natin. Huwag nating hayaang masayang yung ginagawa natin, lalong-lalo nang masayang yung ginawa ng Diyos sa ating cross, sa cross. Ang nais po ng ating Panginoon, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos, maging kaaya-aya tayo sa mata ng ating Panginoon. Because God calls believer for inward humility, not just outward acts. Hindi lamang po yung panlabas nating ginagawa ang nais ng Diyos na mabago sa atin. Higit sa lahat, gusto ng Diyos na mabago yung puso natin, maging malinis ang puso natin humarap sa Kanya. James 4:10, Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Amen? Act of removing sandal represent our deep heart cleansing. Gusto ng Diyos, linisin ang puso natin.
Kasi ang napakahalaga po sa ating Panginoon, yung puso ng bawat isa sa atin. Hindi yung bawat ginagawa natin. Amen? Sometimes it's hard. Lalo na kung gustong-gusto pa natin yung iniwan natin. Pero, process naman yan. At least, handa tayong alisin. Unti-untiin natin. Identify anything that give us pride. Kung sa tingin natin meron tayong mga pinangahawakan, meron tayong mga sinasandalan for us to be self-reliance. Ano man yung mga bagay na yun, financial man yan, position man yan, hindi po yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan ang gustong makita ng Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon, we rely on Him only. Sa Kanya lang tayo mag-rely. Hindi sa mga bagay na meron tayo. Yun pong nais ng Diyos sa atin. This is not about our outward behavior modification, but it is about our heart transformation. Yun ang gusto ng ating Diyos. Matransform tayo into His image and likeness. Amen? God is not asking for our perfection. Kaya po hindi hiningi ng Diyos yung perfection, sapagkat alam niya walang makakagawa sa ating kahit isa. Kaya hindi niya ni-require yung perfection sa harapan niya. Kasi alam niya babagsak tayong lahat, walang matitira. Kaya po ang nais lang ng Diyos, surrender our heart to God. At makita niya yung kababaan natin, yung humility natin. Yun ang nais ng Diyos sa atin na makita. Kaya po anuman yung mga sandalyas na yan na hindi natin makalagkalag, hindi natin matanggal-tanggal, ipatanggal natin sa ating Panginoon. Hingin natin yung tulong niya. So that we can come close to God, maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Holy ground is the place of encounter with God. Exodus 3:4. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Lord, here I am. Before Moses was called to deliver the Israelites from Egypt sa kanilang slavery, first, Moses encountered God in a burning bush. At ang Panginoon po, i-prepare niya ang puso ni Moses. Tinuruan si Moses kung ano ang sasabihin niya, kung ano ang gagawin niya. And God commissioned Moses in that encounter. Amen? Kung gusto niyo pong mabasa yung kanila sa Exodus chapter 3 po, nandun po yung conversation ng Panginoon at ni Moses. God will not let us go unprepared. Ihahanda po tayo ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay gagamitin ng Diyos, God will make us able. Ang nais lang ng Diyos, we are available. At willing tayo makipagtuloy sa ating Panginoon. Isaiah 6:6 hanggang 8. Ito po yung tagpo na tinatagpo ng ating Panginoon si Prophet Isaiah. Ngunit si Prophet Isaiah, siya ay nahiya sa Diyos. Ang sabi ni Prophet Isaiah, Lord, I'm not worthy because I am a man of unclean lips. Pero sabi nga po, may preparation palagi, may paglilinis palagi ginagawa ang Diyos. Nilinis siya ng isang seraphim bago po siya ginamit ng ating Panginoon. God cleansed Prophet Isaiah before He sent him. The same with us, mga kapatid. Tayo po ay bago gamitin ng Diyos, ililinisin niya muna tayo. Ano ba ang mga karakter natin na hindi akma sa ating Panginoon? Unti-unti po niya yung tatanggalin. Ang gusto lamang ng Diyos, handa tayong pabago. Willing tayong pabago. Because we cannot use by God kung tayo po ay marumi. Acts 9:3 verse 6. Nang si Apostol Pablo po ay humingi ng letter para hulihin ang mga mananampalataya na nasa Damascus along the way before he reached the Damascus. Alam naman po ang nangyari, Kinatagpo siya ng ating Panginoon. Pinaranas sa kanya ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos upang doon ay maranasan niya ang kapangyarihan niya, upang doon maniwala si Apostol Pablo na ang Diyos ay may kapangyarihan. Apostol Pablo encountered Jesus before he used him for the Gentiles. Paul blinded by the presence of God because he was not consecrated. Jesus let him experience His presence to know that no one can stand the presence of God. Kaya po, naging matagumpay ang ministry ng Apostol Pablo. Amen?
God's presence transformed ordinary places in the holy ground, into the holy ground. Genesis 28 verse 16. Then Jacob awoke from his sleep and said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know." After fleeing Jacob sa kanyang kapatid na si Esau, ano po, ay he found himself in a lonely place in the wilderness. Nag-iisa na tatakot. No? But when Jacob suddenly realized that the presence of God is everywhere, nagbago po yung kanyang pananaw. Hindi, nawala yung takot niya. When places is not, the places is not special until God revealed His presence. Hindi po, wala pong special na lugar. Sa isang lugar, hindi po yan special. Wala niyang special sa isang lugar until God revealed Himself. Doon lamang po nagiging special sa isang lugar sapagkat nandun po ang ating Panginoon. Amen? Encounter with God leads to transformation. In Exodus 3 verse 10, "Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Imagine that, mga kapatid. Isang ordinaryong pastol na nagpapastol ng tupa, nagsusuga ng tupa sa isang ilang, sa isang kawalan. Then suddenly, papadala sa isang lugar upang kalabanin ng isang makapangyarihang pinuno ng Ehipto. Parang katakataka, no? Parang imposibleng mangyari at talunin niya. Ngunit sa ating pong Panginoon, alam naman natin, walang imposible sa ating Diyos. Amen? Nung una, ayaw ni Moses. Moses was refused because I don't know how to speak, sabi niya. Ngunit, in-enable siya ng ating Panginoon upang magamit siya ng ating Panginoon. God do not seek experience para tayo po ay gamitin ng ating Panginoon. Ang kailangan ng Diyos sa atin, yung ating obedience, yung pagsunod niya sa Kanya. Hindi niya kailangan na sobrang taas ng ating pinag-aralan. Hindi niya kailangan ng Diyos na ano pa mga degree meron tayo. Ang nais ng Diyos, willing ka ba? Available ka ba? Yun ang gusto ng Diyos. Handa ka bang pabago sa ating Panginoon? Kahit pa, alam mong doctorate ang hawak mo. Kung alam nasa katawan mo na may puro lang iyon ang tinitingnan mo, ayaw mong magpagamit kay Lord, ayaw mong sumunod kay Lord, palagi kang busy. Hindi po yung kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya yung availability mo, na handa kang magpagamit sa ating Panginoon. Amen? Every encounter with God, He needs our obedience. He needs our surrendered heart upang doon ay matransform tayo at magamit tayo ng ating Panginoon. Seek God's presence more than religious activities. Minsan tayo po mas gusto natin yung mga religious activities kesa tayo ay makapag-usap sa Diyos. Minsan, kapag may mga religious activities, present tayo palagi, punong-puno palagi. Pero kapag gawain na, minsan, nahihirapan tayo makarating. Hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin. Ano man yung sitwasyon, ano man yung pagtawag, dapat nandun tayo palagi. Dapat available tayo palagi. Amen? It is not enough to hear the word of God, mga kapatid. We must respond and obey. The true encounter with God changes our identity and our direction. True encounter with God result total transformation. Let us evaluate ourselves. Evaluate po natin ang ating mga sarili if do we really encounter the Lord. Kasi sinasabi po ng ating Panginoon that God encounter total, the result of God's encounter is our total life transformation. Na-transform po ba tayo? Did that encounter really change our lives? May nabago po ba sa buhay natin? Yun po yung tanong na ating Panginoon. Alam ko po na lahat tayo naka-encounter kay Lord. Alam ko po na God changed our lives. Kaya po nandito tayo ngayon. No? So, purihin po ang ating purihin po ang buhay na ang Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? Sapagkat patuloy po tayong binabago, patuloy tayong ginagamit ng ating Panginoon, ano? Para sa kanyang ubasan. Prioritize our relationship with God over other responsibilities. Spend time with God.
sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos. Upang doon mas makilala natin ng Diyos, spend time with God sa gawain ng ating Panginoon. So para po sa ating conclusion, yung pong text pa rin natin, yan, Exodus 3 verse 5, do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place you are standing is a holy ground. God did not just reveal Himself, mga kapatid. He did not just reveal Himself in the bush kay Moses, but God wanted response. Kung nag-reveal po ang ating Panginoon sa ating mga kapatid, kailangan po ng Panginoon ang ating tugon. Hindi lamang po basta pumunta, hindi lamang po basta ano pa man ang tugon natin. Ang gusto ng Diyos sa atin po mga kapatid, commitment. Mag-commit tayo sa ating Panginoon. Sapagkat si Moses, bagamat siya po ay takot. When Moses came as a shepherd, but when Moses left, Moses is a man full of mission. Transform po siya ng ating Panginoon sa encounter na yon. Kaya po mga kapatid, God is speaking to us right now. Nangungusap po ang ating Panginoon sa mga sandaling ito mga kapatid. Hayaan natin pagbulay-bulayan natin ang mga narinig natin. Tinatawag tayo ng Diyos sa mga sandaling ito. Kaya lang po tayo magre-response mga kapatid. Sabi nga ng ating Panginoon, stop, don't come any closer. Kung sa tingin po natin na suot-suot pa natin yung sandals, hindi natin matanggal-tanggal, maaaring naririnig natin ang ating Panginoon na sinasabihan tayo, tanggalin niyo yung sandalias niyo. Take up your sandals, for you are standing in a holy ground. Ano po yung response natin? Susunod po ba tayo sa ating Panginoon? Our worship to God is not entertainment. We are not to entertain. We are not here to entertain. Our worship to God is an encounter with Him. The power of worship hindi po nakasalalay dahil tayo magaling. Hindi po nakasalalay dahil magaling yung nagsasalita sa harap. Hindi po doon nakasalalay. Hindi po dahil tayo magaling mag-perform. Hindi po doon nakasalalay ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay napupuspos sapagkat nandun yung presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi dahil magaling yung nagsasalita. Hindi po yun ang dahilan. Wala pong magaling, kundi si Lord lang. Amen. Amen. Magpasakot tayo sa Diyos upang maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang presensya ng ating Diyos. It happens because the presence of God is present dito sa kung saan tayo naroon ngayon. Because this is the holy ground of God. Let us examine po ang ating mga sarili. Let us examine our worship. Paano ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Do we feel the presence of God tuwing tayo po ay nakikipag-usap kay Lord? If not, then let us remove our sandals. Ano man po yung mga sandals na yan, napakahirap nating tanggalin. I-confess po natin kay Lord. Hindi po tayo husga ng ating Panginoon. Ano man po sa tingin natin na mga hindi pa natin mabitawan. Ihingi po natin sa ating Panginoon. Kausapin po natin si Lord. Never po niya tayong huhusgahan. Pagkus yayakapin tayo ng Diyos. Anak, kaya mo yan, nandito ako. Yung po ang nais ng Diyos sa atin. Let us surrender every areas, anything na sa tingin natin ay nagiging dahilan upang tayo po ay makalapit sa Diyos. Ibigay natin po sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, God is inviting us. Inviting us. Pwede po ba tayo tumayo? Iniimbitahan po tayo ng ating Panginoon. God is inviting us you to step into His holy ground.
Ngunit ang nais ng Diyos, kapatid, ang gusto niya bago tayo lumapit, bago tayo humakbang patungo sa Diyos, ang gusto niya tanggalin natin ang mga sandalyas na yan. God is calling to His people. Tayo po yun. Tinatawag tayo ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ano ba ang response natin? Ang nais ng Diyos right now. Not tomorrow. Hindi po bukas. Not later. Gustong marinig ng Diyos na handa kang tanggalin anuman yung mga sandals na hindi mo matanggal sa iyong mga paa. Upang doon, maranasan mo, maramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon because you are standing in a holy ground of God. Sayang naman kung nandun ka na pero hindi mo maranasan, maramdaman natin Panginoon. He need your response right now. Kinakausap po tayo ng Diyos sa mga sandaling ito, mga kapatid. If you know that you are still carrying sin, whatever it is, ano pa man yan, huwag po tayong mahiya. Huwag tayong mahiya na isumbong kay Lord. Lord, gusto ko naman. Gusto kong alisin. Nahihirapan ako, Lord. Tulungan mo ako. Yun ang nais ng Diyos. Hindi kanya huhusgahan, hindi kanya sisisihin. Bakit ngayon lang? Ang gusto niya, yung willing heart mo, na willing kang bitawan yan. Kung sa tingin mo napapalayo ka na dahil naaabala ka sa ibang mga gawain, hindi po mag-aantay ang Diyos para ikaw ay antayin bumalik. Hindi siya magsasawa kasi namimiss ka niya. Gusto niya nandito ka palagi. Kung minsan man ini-ignore natin yung mga tawag ng Diyos sa atin, tawag siya ng tawag. Pero hindi po magsasawa ang Diyos na tawagin ka. Kasi nandun ka na sa listahan niya. May nakita siya sa iyo, sa puso mo. Ang gusto niya lang, simulan mo, humakbang ka palapit, bumalik ka sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos. Huwag mong antayin, mga kapatid. Huwag kang mag-antay. Huwag kang mag-hesitate. Don't hesitate. This is the moment to surrender sa ating Panginoon. Ano man yung mga bagay na yan na hindi natin matanggal-tanggal sa ating paanan. Kung bakit hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos. Kung may mga bitterness man tayo sa tingin natin tayo nasaktan, na sa ngayon nararamdaman pa rin natin, ayaw ng Diyos yan. Isuko mo sa Kanya. Ibigay mo. Kung tayo ay nako-compromise, unahin natin si Lord. Nangyari yan dahil kagustuhan ng Diyos. Hindi dahil sa mga tao. Okay, may ginamit ang Diyos, salamat. Hanggang dun lang. Huwag mong hayaan na yung utang na loob na yan ang maging dahilan upang ikaw ay mapalayo sa Diyos. Unahin mo si Lord because at the end of the day, kayo ni Lord ang mag-uusap, hindi yung tao na yon. Huwag mong hayaan na sa mga sandali na yon, na kayo na lang ni Lord, doon ka magsisisi, pero huli na, wala nang time. Ito yung tamang panahon. This is the very moment upang isuko mo yung sa ating Panginoon. Kung may mga grudges ka, may pride ka, na sa tingin mo yung pride na yan ang pinangahawakan mo, para sa tingin ng tao na ikaw ay maging malakas. Hindi, si Lord lang ang malakas. Sa kay Lord ka kumapit. Sapagkat si Lord lang ang malakas, siya lang magbibigay ng lakas sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay naiipit sa isang maling relasyon, na sa tingin mo, doon ka nagiging masaya, mas masaya sa piling ng ating Panginoon. Amen. Huwag natin ipagpalit yun, sapagkat hindi natin alam kung bukas nandito pa tayo. Magpatawad tayo, mga kapatid. Minsan mahirap, minsan masakit. Ngunit iparanas natin doon sa mga tao na yon, yung kapatawaran na naranasan natin galing sa Diyos. Upang doon lumakad tayo na walang dala-dala, na kundi magaan sa puso natin. Nandun yung ngiti. Sapagkat alam natin, nakapagpatawad tayo. Katulad ng patawaran na natanggap natin kay Lord. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, kung ikaw man ay nabibigatan, dahil sa mga dala-dala mong yan, huwag mong hayaang pasanin yung mga bagay na yan. Sapagkat ang lahat na yan tinanggal na ni Lord. Inalis siya na ni Lord.
Bakit mo babalikan? Na siya nagpapabigat sa'yo. Ayaw ni Lord na nandiyan ka pa rin. Ang nais ng Diyos, lumapit ka, sumuko ka, at bilang pagsuko sa Diyos, ang lahat ay pagaganayin po ng ating Panginoon. Magiging magaan ang lahat. Papawiin ni Lord lahat ng sakit na naranasan mo, lahat ng hirap na naramdaman mo. Papawiin po yan ng ating Panginoon. God will heal your broken hearted. Ibabalik ni Lord lahat, anong pira-piraso man nawasak sa'yo. God will restore everything, mga kapatid. Ang gusto lamang ng Diyos, willing kang ipagkatiwala sa Kanya lahat ng mga bagay na yon. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, namumuusap sa atin ng Diyos. Inihingi niya. Sabi niya, stop. Stop pretending. Don't come any closer. Take off your sandals because you are standing in a holy ground. This is the holy ground of God. And this, pwede natin i-encounter ang Diyos at sabihin sa Kanya, Lord, I'm willing to take off my sandals because I know, hindi mo ako pababayaan. Ano man mga alinlangan natin, ano man mga isipin natin kung bakit hindi natin mabitawan yon, ibigay natin kay Lord. Nandito si Lord, hindi po tayo pababayaan natin, Panginoon. And you see, mangyayari sa buhay natin. And our life will never be the same again kapag tayo po ay lumabas sa lugar na ito. And we will become victorious sapagkat ipinagkatiwala natin sa Diyos lahat ng ating mga hindi mabitawan. Amen.